Nilulumong na padaos-os ako paupo at mabilis na niyakap ang tuhod. Umuusad na pataas ang private elevator. Nangihina mga tuhod ko. Isama pa ang sobrang sikip na dibdib ko. Pero nakuha ko pa rin tumakbang palabas ng elevator nang bumukas na iyon. Pero nandoon na, naghihintay sa Mercedes at mabilis akong kinabig payakap dito. Kaga ka? Bulong nito sa akin. Tanga! Manhid! Bobo! Sunod-sunod pang sabi nito na ikinahikbi ko na. Kapag nagkita tayo, titiyakin ko sasabunutan kita. Sabi niya ni Tori, i-forward ko daw sa'yo. Bahagi ako na palayo dito at umiiyak na tumawa. Pakasabi sa kanya, ready na ako. Tumango ito saka ako hinila patungo sa office namin. Magtrabaho na tayo kung ganun. Ani pa nito saka kami pumasok ng tuluyan sa office ko. Hindi na lang sa kung sino ang kumidnap sa amin ngayon ang pag-aaralan ko, kung hindi pati na ang kapatid. No, pati na ang ampo ng aking ama. Pagkatapos ng bugbugang trabaho sa office, diretso akong umuwi. Pakiramdam ko kasi ilalagnatin ako sa sobrang daming iniisip. Binilhan naman ako ni Mercedes ng gamot. Ayon dito ay kailangan ko lang daw itong itulog. Pagdating ko roon ay inabutan ko si Kurt at ang mga kaibigan niya na nasa sala, pawang mga nakasalampak sa sahig. Maraming alak sa center table at iba't ibang putahe ng pulutan. Amira, good evening. Magalang naman bati ng mga ito. Mukhang kasi simula pa lang naman ang mga ito. Good evening. Akyat muna ako. Sabi ko sa mga ito at hindi na pinagkaabalahan pantingnan si Kurt na alam ko namang nakasunod ng tingin sa akin. Bahagya akong napakapit sa pader na medyo umikot ang paningin ko. Upang hindi mahalata ay pilit akong humakbang paakyat ng mariing nakakapit para hindi ulit mahilo. Kaya ko namang gawin iyon. Nang marating ang silid ko ay mabilis ko iyong inilak. Nanginginig na halos gapangin ko na ang sahig. Makarating lang sa kama. Ngunit bago pa ako makasampa ng tuluyan ay unti-unti na ako napapikit at nilamon ng kadiliman. Ang huli ko na lang na natatandaan ay bumagsak ako sa carpet. At doon na nawalan ng malay. Hindi na ako umaasa na magigising ako na nasa bed na. Dahil na magbulat ako ng mata, ganoon pa rin ang pwesto ko. Nang sipatin ko ang orasan, 6:00 na. Mataas ang lagnat at pakiramdam ko'y nanlalamig. Pagapang ako nagtungo sa bag ko na nabitawan ko pala sa malapit sa pinto. Kinapa ko ang cellphone ko roon. Papasok ka ba ngayon? Bungad agad ni Mercedes. I'm sick. Usal ko rito. Bumuntong hininga ito. Papunta na ako. Inform the guards na darating ako dahil ayokong langawin dahil sa sobrang higpit ng security. Okay. Sunod ko naman tinawagan ng head ng security ko at sinabihan itong abangan sa entrance sa Mercedes. Sa sobrang panghihinay na natili na lang ako sa pwesto ko at humiga sa sahig. Nang dumating ito na ang umalalay sa akin patungo sa kama. Nagpatawag ako ng kasambahay upang i-guide sa Mercedes. Nagmando agad ito kung ano ang kailangan ko. Kabilin-bilinan din ni Mercedes na huwag ipaalam sa iba. Lalo na kay Kurt. Manang, saan ho yan? Sa taas daw po kakain si Ma'am Amira. May inaayos po kasi sila ng sekretary niya. Sabi ng maida. Napatingin ako sa madalas nitong pwesto sa kabumuntong hininga. Dalhin niyo ang lahat ng kailangan nila doon. If needed, magstay ang isa sa inyo doon. Tumango naman ang kasambahay. Muli ako napatingin sa pwesto ni Amira na madalas upuan nito kapag kumakain kami. Puro mura ang inabot ko sa mga lasing kong kaibigan kagabi pero after that, ipinaliwanag nila sa akin kung bakit mali na naman ang desisyon ko. Pero natapos ang usapang pinanindigan ko iyon. Inililigtas ko si Kendra sa mas masakit pang posibleng danasin nito. Katulad din ni Bea na sa sobrang paghahangad na makalayo, makatakas sa sakit na nararamdaman, mas pinili na lang niyang tumalon sa bangin. Sinasabi ng mga pulis, because of desperation ay mas pinili na lang nitong mamatay at hindi ko iyon matanggap. Kaya nga lahat ng sisi ni Luis ay sa akin niya ibinuhos dahil ako ang nakasama ni Bea sa silid. Habang siya ay inihiwalay sa amin. Hindi ko man lang daw ito natulungan. Bakit hindi raw nailigtas si Beatrice samantalang ako'y buhay na buhay? Si Kendra ang pinipili ko. Siguro dahil sa guilt sa past ko. Pero buo na ang desisyon ko. I'm sorry, Amira. Pagkatapos ko magkape ay agad na akong tumayo. Wala din namang gana mag-almusal.
Papasok ako sa office. Isusubsob ang sarili sa trabaho para kahit papaano'y makalimot. Kahit sandali maibaling ko man lang sa ibang atensyon ko. Hindi ko rin nakalain na lilipas sa mga araw, linggo, buwan at taon na ganoon na magiging setup namin. Madalas out of the country ito. Hindi na naman ito nakakalimot sa gustong mangyari ni Kendra. Patuloy pa rin naman kaming sumusubok na magkaanak pero patuloy kaming nabibigo nito. Nakuha ko rin naman ang mana na iniwan ni Daddy Tres. Ngunit pagkatapos noon ay mas lalo akong lumayo sa aking ina at sa lolo ko. Tapos na ang contract ni Kendra. Uuwi na ito ngayon at dito ay willing na itong magpakasal sa akin. Sinabi ko kaagad kay Amira ang balita. Umaasa ako may makikita man lang ako reaksyon dito ngunit ngumiti pa ito at sinabing tutulungan ako na mapabilis ang annulment at tutulong din ito para makapag-arrange ng date para makapag-propose dito. Everything is settled. Yung puso ko na lang ang hindi kasi umaasa ako magpoprotesta ito. Pero para itong robot lang na sumasang-ayon sa lahat ng bagay. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Yung nasimula namin magandang samahan nito ay matagal nang natapos. Ito rin naman ang pumiling tapusin iyon. Ito rin naman ang humiling na hindi siya ang piliin ko. Kahit pa gustong gusto ko siyang ipaglaban noon. Sir, ito po ang US collection namin. Ipinakita nito ang nagkikinangang singsing. Lahat kami magkakaibigan, kaya talaga kami bumibili at nagpapagawa ng singsing. Yung suot ni Amira na singsing, design ko mismo yun pero ngayon, nasa ibang jewelry store ako. Namimili ng singsing na gagamitin ko sa proposal ko kay Kendra. Alam mo sir, hindi naman sa nangingialam ako pero ikaw lang yung hindi masaya sa pagpili ng engagement ring. Natigilan ako at napatingin dito. Kung sa tingin mo hindi worth it, huwag mong piliin. Sabi pa ng babae at nagkabit balikat. Ibig ko sabihin, yung singsing, kung hindi worth it for you, huwag mong piliin. Bolta nito at nag-peace sign pa. Amira? Tawag ko rito. Akma na itong papasok sa silid nito. Patagal ko nang hindi nakikita yung ningning sa mga mata nito na labis kong nagustuhan dito simula noong nagsama kami. May nagbago ba sa nararamdaman ko rito? Mahal ko pa ba ito? Ang tanging sagot ko lang ay mahal ko pa ito at walang nagbago roon. Pero dahil sa mga nangyayari sa amin, lalo sa sitwasyon ni Kendra, pareho kaming ipit na ipit. Butit nandito ka na. Nakausap ko si attorney. Magagawa niya daw ng paraan para mapabilis yung annulment natin. Akma na sana itong papasok ngunit pinigil ko ito at mabilis ko isinandal sa pader. Gusto ko siyang titigan sa mata ngunit nag-iwas agad ito ng tingin. Amira, hirap na ani ko rito. Don't worry, magiging okay rin na lahat. Sabi nito saka itinulak ako ngunit mabilis ko naman itong niyakap. Huwag na huwag mong bibiguin si Kendra. Nahihirapan na ako, Amira. Hayaan mo, malapit na malapit ako matapos sa role ko sa buhay niyo. Hindi niyo na ako makikita para hindi na kayo mahirapang dalawa. Usal nito saka muling kumuwala sa akin at tuluyan ng umalis. Nangako ako na hindi ko nasasaktan si Kendra pero akala ko kapag ibinuhos ko na ang buong atensyon ko rito ay maibabalik ko pa yun dati pero hindi. Dahil sa tuwing umuwi ako dito sa bahay namin ni Amira ay hindi ko napipigil ang sarili ko. Wala ka ba talagang balak na sagutin ang tawag ko? Kahit hindi ko kaharap si Kendra, nakikita ko ang ekspresyon ng mukha nito. Tiyak na taas na naman ang kilay at inis na inis. Ngumisi ako sa kanapailing. Choice ko naman piliin ulit ni Kurt si Kendra. Choice ko rin na magpaubaya pero hindi ibig sabihin ay magbubulag-bulagan na lang ako. Isasampal ko sa kanila lahat ang ilang taong pagod ko at hirap sa paghahanap ng evidence na makapagtuturo sa mga demonyo. Ang tagal kong hinanap sa Zofronio Aborn. Kung hindi pa ako napadpad sa isang klinik, hindi pa ako makakakuha ng lead sa location nito ngayon. Ano ba, Amira? Wala ka na ba talagang pakialam sa nararamdaman ko? Sisirain mo ang plano? Matagal nang sira ang plano. Simula noong hindi ko kayang bigyan ng anak si Kurt. Simula nang umibig ako sa kasintahan ni Kendra. Sinusubukan ko namang itama iyon. Nagbakaawa pa nga akong piliin ni Kurt ang kapatid ko. Isang bagay na lang ang gagawin ko sa mga ito. Ang hayaan silang maging masaya, saka ako aalis. Magtatatlong taon na ang mga anak ko. Malaking tulong na kasama ng mga ito ang mommy ko. Na ipapaliwanag ng maayos kung bakit hindi nila ako kasama. Nangako naman ako na pagkatapos ng trabaho ko rito ay uuwi na ako ng tuluyan sa kanila pero malabong masabi ko ang tungkol sa ama nila. Wala kasing katiyakan ng lahat.
Sa ilang taon, parang estranghero kami ni Kurt sa isa't isa. Pabalik-balik ito kay Kendra. Halos inaabot ito ng 3 buwan, saka uuwi rito. Tapos aalis na naman. Kinausap na rin niya ako about sa proposal na gagawin nito at nagsuggest ako sa asawa ko na tutulong ako para maging perfect ang moment na iyon. Pero sa totoo lang sobrang sakit sa dibdib noon. Pero kailangan ko magtiis at hindi lang para sa mga ito kundi para na rin sa sarili kong plano. Corner ko lang ang lahat ng sangkot sa paghihirap namin. Amira, kung saan mo man itinatago ang nanay ko, sabihin mo na sa akin. Muli nitong text sa akin. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa utak nitong hawak ko ang ina nito. Napabuntong hininga ako at mas piniling burahin na lang ang mga mensahe nito at piniling matulog na lang. Ngunit may sunod-sunod na katok ang pumukaw sa bala ko. Agad akong bumangon at isa sa kasambahay ang nandoon. Mama, baba daw po kayo. Nasa baba po ang lolo ni Sir Kurt at ang mommy niya. Ani ng babae. Sumunod agad ako at bumaba. Gustong-gusto ko makaharap ang lolo nito at ang ginang. Sa edad ng matanda, masyado pa itong matikas at gwapo talaga. Kamukhang kamukha nito si Kurt pero I already know the truth. Siguro naman nakapag-impake ka na. Malapit na kayong maanal ni Kurt. Uuwi na rin dito ng tuluyan sa Kendra. Ngiti-ngiti na ani ng ginang. Well, aalis ako dito na hindi magdadala ng kahit na ano. Kung gusto nilang i-donate or ipasunog, I don't mind. Sabi ko kay Alana Stratab na napasimangot. Sinulyapan ko si Kurt na mabilis ding nag-iwas ng tingin. Alam mo naman kapag naghiwalay kayo, kalahati ng yaman ng apo ko ay mapupunta sa'yo. Hindi yun katanggap-tanggap. Hindi ho ako kukuha kahit 5 duling sa yaman ni Kurt. Good. Wala kayong sa bagay na iyan. Ibibigay ko kay Amira ang kalaha. At bakit? Hindi ka nga niya nabigyan ng anak? Walang silbi ang matras ng babaeng ito. Stop! Mariing sabi ni Kurt. Tama naman sila. Saka kung ako po ang papipiliin, ayoko talaga. Ano na lang mangyayari sa mga anak ko kung kayo ang grandparents nila? How dare you to talk to me like that? Mas mabuti talagang si Kendra makasama ng anak ko sa pagtanda niya. Hindi tulad mo, namulat sa karangyaan. Nagpapakasasa sa yaman ng magulang. Really? At least, pera ng magulang ko. Ngumisi pa ako sabay tingin dito. Hindi rin ako naging kabit. Hindi ako nakaalam ng bagay na hindi ko pag-aari. At anong gusto mong parating, ha? Sigaw ng ginang. Gusto ko lang pong iparating na malinis ang konsensya ko. Kumindat pa ako sa ginang na mas lalo yatang ng galaiti. Excuse me po. Restroom lang po ako. Magalang kong sabi sa mga ito at tumayo na. As expected, sumunod ang ginang na marahas na hinawakan ang braso ko. Anong alam mo? Gigil na tanong nito na ikinangisi ko. Marami. Kaya naman advice ko sa'yo. Huwag mo kong galitin. Dahil baka may share ko sa iba. Oops, hindi kita pinagbabantaan. Pinapaalalahan lang kita. Kumindot lang ako rito sa binangga pa ang balikat nito. Alana Stratab, Senior Theodore Mockright, Zafreya, and Kendra. Mukhang lahat ng lihim nila'y alam ko na. Depende na lang kay Kurt kapag nalaman nito ang totoo. Sino kayang pipiliin niya? Ako o ang mga taong niloko sa kanya? Muli akong bumalik sa pwesto ko na waring walang nangyari sa restroom. Nalilisik ang mata ng ginang nang bumalik siya. Ngumisi ako rito. Mukhang plano sanang magtagal na mga ito ngunit dahil sa naging sagutan namin ni Alana, nagyaya agad itong umuwi. Masyadong malapit ang ina mo sa lolo mo. Hindi ka ba nagtataka? Tanong ko rito sabay ngisi, ngunit nag-iwas ito ng tingin. By the way, nakalimutan ko sabihin na may dumating na email noong wala ka. DNA test results. Nanlaki ang mata nito na inilanghak bang ako at hinawakan ako sa balikat. Anong resulta? Congratulations! Nagkalakas loob ka ng alamin ng totoo pero it's negative. Lumarawan ang gulat sa mukha nito na napalitan ng pagkalito. Hindi ko tatay si lolo? Tanong nito na waring sarili lang kinakausap. Tinapik ko ang balikat niya. Baka naman hindi talaga siya ang lolo mo. Makahulog ang sabi ko rito saka dali-daling tinalikuran ito. Amira! Tawag nito ngunit dumiretso na akong paakyat ng hagdan. Much better kung umiwas na lang. Natatakot ako na baka makalimot na naman ako. Bakit magkikita ang lolo ni Kurt at ang ina ni Kendra?
Nakang tanong ni Tina habang pasimpleng sinusundan namin ang sasakyan ng ginang. Ilan taon ding nawala ng trace kay Tita Zapreya. Noong pinasok namin ang bahay niya, ay dali-dali itong umalis para kaming na back to zero. Dahil makati si Tita. Natatawang sabi ko, pero sa matanda talaga? Mukha bang matanda? Biro ko rito. Ang gulo mong kausap, Amira. Kailangan kong makapasok sa mansyon ni Senyor Theodore McWright. E di yayain mong asawa mo doon. Biro nito. Umagal ang takbo ng sakyan nang huminto iyon sa isang restaurant. Hayon kay Tori, nandoon na raw ang lolo ni Kurt. Si Tori ang nakatokang bumuntot sa matanda at ngayon nasa iisang location na ang mga target namin. Wala ka bang planong sabihin kay Kurt ang tungkol sa lolo niya? Timing lang ang kailangan ko. Proof lang din na magpapatunay sa sasabihin ko rito. Pumasok kami sa restaurant at pasimpleng pumuwesto sa table. 2 mesa ang pagitan sa mga ito. Kailan ba ang uwi ni Kendra dito? Tanong ng matanda. Uuwi na daw siya this week. Alam ba ng asawa mo na nagkita tayo? Mahadera talaga si Tita Zapreya. Pero anong magagawa natin sa ganitong klase ng babae? Hindi. Kailangang matuloy ng pagpapakasal nila ni Kurt. Baka palampasin na naman niya yung chance niya. Sigurado yun. Hindi ko lang talaga inaasahan yung pagpilit niya kay Amira na makasal kay Kurt. Hindi ko naman din alam na plano pala niya magmodelo. Dahil hindi naman talaga nito inaalam ang gusto ng anak nito. Pasimple namang kinuhanan ng larawan ni Tina ang mga ito. Base sa ngisi nito ay may kalokohan na namang naisip. Sant. Sabi ko na nga ba? Kanino mo sanad? Kay Alana Stratab. Napailing na lang ako. Maya-maya pa'y ginambala na sa Senyor Theodore McWright ng guard dito at iniabot ang cellphone. Napailing na lang ako kay Tina. Basta sa expression ng mukha nito, mukhang hindi maganda ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Tumayo rin ito at basta nalang iniwanan si Tita Zapreya. Masyadong mapaglaro ang tadhana. Alam kaya ni Kendra ang ginagawang laro ng nanay nito? Hindi nga pala alam ng babae kung nasaan ang ina nito. Tumayo ako at humakbang patungo sa pwesto ng ginang na akmang tatayo na ngunit tinawakan ko ang balikat nito at diniinan upang mapaupo ulit. So, tatay ba? Si Senyor Theodore McWright ni Kendra? Nakangising tanong ko at naupo sa pwestong iniwan ng matanda. Amira? Gulat na anas ng babae. Akala ko, nagkalinawan na tayo. Akala ko pagbubutihin mo ng pagtatago mo. Pero tingnan mo nga naman. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin na akong pumatay sa tatay mo. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako. Frustrated na sabi nito. Uulitin ko ang tanong ko. Tatay ba ni Kendra? Si Senyor Theodore McWright? Mabilis itong umiling. Hindi. Hindi mo alam? Pero ako alam ko. Ano ba yung sinasabi mo? Nababaliw ko na ba? Anong plano niyo? Kunin ang lahat ng yaman ni Kurt? Ganun ba? Bumungis-ngis pa ako. Of course not. Tanggi pa nito. Sa tingin mo, kung sasang-ayon ako sa lahat ng gusto ng matandang iyon, ay aayon sa'yo lahat? Sino nag-uutos sa'yo na patayin sa dad? Si Senyor Theodore McWright ba? Tell me. Tumigil ka na. Walang kwenta yung mga sinasabi mo. Pinanood ko lang ito na ayusin ang gamit dito pero muli ako nagsalita. Ibubunyag ko ang lahat. Babaunan ko rin ang bala ang noo mo. Katulad ng ginawa niyo sa tatay ko. Nanlisik ang mata nito nang humarap sa akin. Lumaban din ako ng tingin dito. Hindi mo kaya, Iha. Duwag ka. Pinaglalaroan ka lang ng anak ko. Tumawa pa ito. Talaga ba? Alam mo bang nakidnap ako dati? At ano naman pakialam ko? Pati ba yun isisisi mo sa akin? Alam mo bang kilala ko na kung sinong kumidnap sa akin? At alam mo rin bang nadamay ang anak mo sa kidnapping noon? Natigilan ito at napatingin sa akin. What do you mean? Tanong nito. Nanlalaki pa ang mata ngunit kumindat lang ako rito. Amira! Frustrated na hiyaw ng ginang. Napatingin pa nga ang ilang customer sa amin. Secret! Cute brat! Malalaman mo rin. Pero kung atat ka, tanungin mo si Kendra. Tiyak na sasabihin niya sa'yo. Saka itigil mo na ang pagpapanggap na ako ang nagtatago sa'yo. Kaga! Hindi ako mahilig sa peste. Sabi ko rito at kumindat. Tumayo na rin at binalikan si Tina. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko si Alana Stratab. Galit na galit itong sinugod si Tita Zapreya.
Pareho kaming bumalik sa pagkakaupo ni Tina at waring very entertaining ang napapanood namin ngayon. Parehong kabit, mga sis. Hindi mo talaga titigilan ng asawa ko? Dinampot ni Alana Stratab ang baso ng alak. Mom, asawa? Hindi po ba father-in-law? Nakangising tanong ko sa ina ni Kurt na gulat pa nang makita ko. Mga babaeng mababa ang lipad ang nahuli ko ngayon. Amira? Masyado niyo namang pinasasaya ang puso ko. Anong ginagawa mo rito? Asawa? Hindi ko man lang pinansin ang tanong ni Alana Stratab. Sa bagay, inaasawa mo nga pala siya. Pero hindi ko issue yung topic. Issue niyo nga pala. Akma na kaming aalis ni Tina nang humarang ang mga guards ni Alana sa daraanan ko. Huwag na huwag yung paalisin ng babaeng yan. Hindi siya dapat makapagsalita. Maring utos ni Alana Stratab. Mamisi lang ako rito. Nang akmang hahawakan kami ay mabilis kaming kumilos ni Tina at umatake rin sa mga ito. Bagsak ang 5 habang parang baliwala lang na nagpapagpag ako ng kamay. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako mag-iingay. Depende na lang kung painitin yung ulo ko. Kumindat pa ako. Sa araw ng engagement ni Kurt at Kendra, titiyakin kong pagsisisihan nilang lahat ang mga maling ginawa nila. Much better na rin simulan ko ang pagbawi sa asawa ko. Tapos na ako sa investigation ko. Sapat na ang mga nakumpirma ko. Tama na din ang pagiging martir. Well, worth it naman. Sa sobrang galing ko umarte, lahat sila napaniwala ko. Kayo din. Bit-bit ang lunchbox. Confident akong itinulak ang pinto ng office ni Kurt. Kilala ko ng mga tauhan nito kaya naman hindi ako hinarang pa. May ngisi sa labi at cool na kulang pero sa totoo lang sunod-sunod ang pagtahip ng dibdib ko. Kinakabahan ako sa gagawin ko ngayon ngunit hindi ito ang oras para umatras. Amira? Gulat na sabi ni Kurt. Humakbang akong palapit dito at nginitian na ito. Lunch? Alam ko namang nalilito ito. Tiyak na sunod-sunod ang tanong na pumasok sa isipan nito ngayon sa bigla ang pagsulpot ko. Hindi ka na sana nag-abala. Sabi nito, salungat sa kilos nito na mabilis pang tumayo at tinungo ang pwesto ng couch. Inilapag ko ang lunchbox at nagsimulang ilabas iyon sa lagayan. Alam kong sa akin ito nakatitig ngunit kunwari abala ang tingin ko sa ginagawa ko. What's going on, Amira? Tanong nito sa akin. Nag-angat ako ng tingin dito. Nothing is going on. Amira. Bumuntong hininga ako. Gusto kitang makausap. Seryoso ekspresyon ng mukhang anas ko rito. Bumuntong hininga ito saka tumango. Tak. Huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal kay Kendra. Ngunit naging sarcastic ang tawa nito. Pagkatapos mo ako ipagtulakan sa kanya? Sa tingin mo ganoon na lang yun? Oh, hindi naman kita pipilitin. Pride. Damn it. Oh God, Amira. Bakit ang taas masyado ng pride mo? Mahirap bang sabihin na kaya ayaw mong ituloy ko ay dahil masakit para sa'yo? Na mahal mo pa rin ako? Inis na sabi ni Kurt. Fine, mahal pa rin kita. Sabi ko rito kasabay ng pag-irap dito. Oh, tapos? For sure, kapag iniyakan ka na naman ni Kendra, ipamimigay mo na naman ako. Ayoko na mangyari pa iyon. Sobrang sakit eh. Sabi nito sabay iwas ng tingin. Dahil kailangan ko mag-ingat. Usal ko rito. What? May banta ba sa buhay mo? Salubong ang kilay na tanong nito. Dahil ang buong mansyon mo ay may CCTV at may access sa mga tao nagpapaikot sa atin. Pinapanood nila tayo. What the? Baka ikapahamok mo kung alam mo ginagawa kong plano ngayon. Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Amira? Gulong-gulo na anas ni Kurt. 3 years ago, nalaman kong may nanonood sa bawat kilos ko sa mansyon. Umaabot iyon sa kaalaman ni Kendra. Ultimo ang closeness natin. Pero, nananahimik siya dahil akala niya umaayon ang lahat sa plano niya. Hindi lang si Kendra ang nagmamatsyag sa atin, pati na ang lolo mo at ang mommy mo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Pwede ko ipaalam ito kay Boss H. E di sana nagawa niya ng paraan. Anas dito, salubong ang kilay at masama ang tingin sa akin. Hindi kasi pwede. May ginagawa din ako investigation at kailangan magbukang wala akong action para matapos ko ito. Investigation? For what? Remember nung sinabi ko na kidnap kami ni Kendra? Kilala ko na kung sino nagpadukot sa amin. Ani ko rito,
Para lubos nitong maunawaan, kailangan ko na ipaliwanag dito ang lahat. Kakailanganin ko rin kasi si Kurt para mapasok ang mansyon. Sino? Ang taong kumidap sa amin ni Kendra at kumidap din sa inyo ni Beatrice. Hinawakan nito ang braso ko. Madiin na ekspresyon ng muka. Paano mo nalaman ang pangalan ni Beatrice? Remember? Nabanggit siya ni Luis noon sa rest house mo sa Zambales. Habang nag-iimbestiga ako, nalaman kong pareho pala tayong nakidnap ng iisang grupo. Bakit ngayon mo lang sinasabi lahat ng ito, Amira? Galit na sigaw nito. Kaya ba pinagtutulakan mo ako kay Kendra? Dahil may ginagawa kang investigation behind my back? Frustrated na anas dito at napasabunot pa sa buhok nito. Yes. Amira. Kung pwede lang pumadyak, tiyak na ginawa na nito sa sobrang inis nito. Tommy, may balak ka ba talaga ipamigay ako kay Kendra? Tanong nito. Nasa ekspresyon ng mukha ang pag-asang aayon dito ang sagot ko. Wala. Hindi. Never. No. Usal ko na ikinatulala nito. Wala akong planong gawin iyon. Nalaman ko na ang lahat ng member ng The Alphas Town Boys. Kapag nagmahal, never nang magbabago iyon. Siguro, tiwala lang ako sa ganda ko, kaya alam kong hindi ako mahihirapan na bawiin ka. Nakangising anas ko rito. Mas lalong sumeryoso ang mukha nito na muling lumapit at hinila ko patungo sa mahabang couch at itinulak doon at mabilis niyang kinubabawan. Pinaglalaruan mo ako. Bulong nito sa akin. I need to, para makatiyak ako sa safety mo. Please, ipaliwanag mo sa akin lahat. Bago ako masiraan ng bait. Ngumiti ako rito at tumango. Itinulak ko siya para makaayos kami ng upo. Dinampot ko ang bag ko at kinuha doon ang 2 DNA test results na mula kay Tori at sa binatang kailan lang nagpa-test. Ito ang test results na galing sa mga samples mo. Negative. Ibig sabihin hindi mo tatay ang lalaki nasa mansyon. My grandfather. Ito naman ang results mula sa samples na nakuha sa mansyon na iyon. Wait. Makinig ka muna. Ang taong nasa mansyon at umaaktong Senior Theodore McWright ay isang impostor. Ani ko rito na ikinalaki nito ng mga mata. Impostor? Pero may nahala ako nandoon pa rin sa mansyon ng tunay mong ama. Naguguluhan ako. Ang tunay mong ama ay si Senior Theodore McWright. Pero impostor ang nasa mansyon. Kaya kailangan natin gawin ay makapasok sa mansyon at mahanap ang tunay mong lolo. Ay, ama pala. Sino impostor na iyon? Kilala mo ba? Oo. Gaano nakalawak ang investigation mo para malaman mo ang mga ito, Amira? Sa lawak nito, alam ko na lahat. Shit! Tapos ako wala man lang ambag? Frustrated na anas dito. Malaki naging ambag mo, Kurt. Ha? Kung hindi mo pinili si Kendra noon, tiyak na may hirapan akong gawin ang plano ko. Alam ba ng mga pulis ang ginagawa mo? Umiling ako rito. Hindi nila alam at hindi na nila kailangan malaman pa. Paano mo sila mapagbabayad sa lahat ng kasalanan nila? May basbas ni Lady A ang tungkol sa pagsisiwalat ko sa grupo namin, sa identity ko. Parte ako ng isang organization. Sila yung sumalo sa akin nung ibinuhos ni Kendra ang lahat ng sisi sa akin. Tinulungan nila ako kung paano lumaban, paano humawak ng baril, kung paano pumatay. Shit! Tulalang anas nito. Yes, pumapatay ako. Pinapatay ko yung mga taong hindi kayang saligi ng batas. Mga taong ang tingin sa sarili ay Diyos. Oh God. Trabaho ko ang imbestigahan ang nangyari 9 years ago. Mission ko yun. At matatapos lang ang ugnayan ko sa organization kapag natapos ko ang personal mission ko. Ginagap nito ang kamay ko. Pero isang malaking kasalanan kapag na-reveal ang identity ko na magtuturo sa organization namin. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Kung ikapapahamak mo pala. Dahil kailangan kong maunawaan mo ko. Hindi ko magagawang ipaliwanag ito sa iyo sa mansyon dahil pinanonood nila lahat ng kilos natin dalawa. Ano ang dapat kong gawin? Frustrated na anas ni Kurt. Ituloy mo ang engagement. Magagawa lang ng grupo namin na makapag-imbestiga sa mansyon ni Senior Theodore McWright kung wala siya doon. Isasama natin siya at ang mommy mo. Plano ko sa isang yate, gawin ang proposal. Mas may kontrol ako sa pwedeng mapuntahan ng matanda if ever na malaman niya na may pumasok sa mansyon niya.
Delikado ang gusto mo mangyari, Amira. All this time, ganyan ang pinagagagawa mo. Napakadelikado. Frustrated nitong Annie. I can manage. Ang hindi ko kakayanin ay kung after ng paghihirap at sacrifices ko, hindi na ako ang pipiliin mo. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha ko. Kinabig ako nito at mahigpit na niyakap. Ikaw ang laking pipiliin ko, Amira. Nawalan lang ako ng lakas nung ipagtulakan mo ko. Sobrang sakit sa akin nun. Kaya mo pa rin bang bitawan si Kendra? Kahit na nangako ka sa sarili mo na kapag may matagal ko nang na-realize na maraming paraan para matulungan ko ang tulad nila. Nagstay lang ako kasi ikaw ang iniisip ko. Gusto ko ring makamit mo yung hinahangad mo kapatawaran mula sa kapatid mo.